Hi guys! Gusto nyo bang mag-DIY travel to Sagada? I-share ko sa inyo ang DIY experience, itinerary, and food trip namin to Sagada. So, nag-commute lang kami, papunta at pauwi ng Sagada. Nag-book kami ng bus sa Coda Lines via Klook. 1,200 each, deluxe na yon, but without CR. Ang terminal pala nila ay nasa loob ng HM Transport. And sila lang yung diretsong Cubao to Sagada. Around 9 AM na nung dumating kami sa Sagada, dumiretso na kami agad sa Sagada Tourism Office nila. Una naming binayaran is yung kanilang insurance, which is 50 pesos each. Tapos yung tourist fee is 100 pesos each. Take note, bring enough cash dahil dalawa lang ang ATM nila dito. After mag-register, binigyan kami ng brochure para sa mga tours na pwede naming i-book. Ando na din yung prices ng tour, guide, and shuttle. Dito nga pala kami nagstay sa log cabin. And for 3 packs na lang yung available. Pero binigay na lang sa amin ng 2.5 since dalawa lang kami. And sobrang okay dito, maganda and maaliwalas yung room. And of course, may restaurant na din sila. Nasa mismong Sagada Town proper na yung log cabin, so di ka na mahihirapan if may gusto kang puntahan, kainan or cafe since magkakasama sila dito. So, una naming pinuntahan ang Eco Valley and Hanging Coffins. May 10 pesos entrance fee nga pala dito. Ilagay po yung coffin. So, parang kunyari po yung lahat po niyan, Bumitog ang pangalan. Dito nyo rin makikita yung famous hanging coffins nila and St. Mary's Church. Sobrang chill and peaceful lang na paglalakad namin dito and sobrang nakaka-amaze matutunan ang culture and history ng mga coffins dito and yung mga tradition nila. After namin sa Eco Valley, Paitokan Walk naman, I'm really mesmerized with all the views or scenery while walking here. Sobrang nakaka-relax ng mind. Dumaan din kami ng ilog and maliit na kuweba and sobrang lamig ng tubig. So, after namin sa Paitokan Walk, sunod na sana namin ang Spelunking sa Sumaging Cave. But unfortunately, sarado siya because of rejuvenation this month. After namin kumain, nag-decide muna kaming mag-Ganduyan Museum but unfortunately, closed din siya nung araw na yon. And hindi na nga pala kami nag-Bumodoc Falls since napagod din kami sa trekking and sinuggest ng tour guide namin na mag-rest muna kami since gusto namin matry yung Marlboro Hills kinabukasan. Papaside trip sana kami sa Timpla Abandoned Bus but sinara na din and private property na daw. So, nag-food trip na lang kami sa famous yogurt house nila. Ang in-order ko nga pala ay yogurt with banana, granola, and strawberry. And sa boyfriend ko naman ay yogurt Sagada honey. Masarap siya, but medyo maasim lang for me. After namin sa yogurt house, nagpunta kami sa Pitik Wines. Sobrang must visit ito if mahilig ka talaga sa wines. Honesty store siya, so ilalagay mo lang yung payment mo or meron din silang GCash. 20 pesos ang half cup and 40 pesos naman ang full cup para sa tasting. Ang flavors na meron sila ay persimmon, bugnay, blueberry, guava, and tape. Nakatikim na ako ng bugnay wines since meron sa Baguio and Pangasinan, so hindi na ako tumikim nun. Ang pinaka-nasarapan ako is blueberry, so yun yung binili ko. 270 pesos ang 750 ml. So, birthday ko nga pala kaya September kami nagpunta ng Sagada. And I really wanted to spend my birthday here and doing things that I love to experience for the first time. Dinner na, so I celebrate my birthday at Log Cabin. Sobrang sarap ng food nila dito, lalo na yung penny pasta, their coffee and mocktails. Part 2 ng DIY Travel to Sagada. 4 AM ang call time namin for Marlboro Hills, so 3:30 pa lang gumising na kami. Ang saya ng journey namin hiking in Marlboro Hills, kahit ilang beses ako natapilok and umuwi kaming masakit ang katawan. Sobrang bait din ng tour guide namin dahil tinutulungan niya talaga kami, and he even offered me his slippers since nadulas nga ako and masakit na yung paa ko. Sobrang saya ng hiking, lalo na yung pababa hanggang sa Blue Soil. And pagdating sa Blue Soil, medyo umulan na, but go pa rin kami magpa-pictures syempre. And sobrang ganda ng Blue Soil.
After nga namin mag-Marlborough Hills, nagpahinga muna kami and nag-lunch sa Salt and Pepper. Masarap din yung food nila dito, lalo na yung iced chocolate nila. Ang in-order ko nga pala is sinarab sub or grilled vinegar marinated pork. So, after namin mag-lunch, syempre hindi namin pinalagpas ang French crepe dahil paborito namin to noon pa. Katabi lang din siya ng yogurt house. After food trip, we ended our tour in Sagada Pottery. Sobrang saya ko dahil matagal ko nang gustong itry pa yung pottery. And sobrang natawa talaga ako and gusto ko pang gumawa. And ang bait din ang nagturo sa amin. 200 pesos nga pala for demo. Dalawa na kami doon. And 100 pesos naman kung gusto mo itry. And additional bayad na kapag gusto mo iuwi yung ginawa mo. Sobrang saya ng Sagada trip namin. And dahil birthday ko din, kaya sobrang special and memorable nito. We will definitely go back here. And of course, prioritize na namin ang Sumaging Cave and Bumod Falls. Kayo, gusto niyo rin ba mag-travel to Sagada?